Hi mga nay! Umaga na naman at kailangan na naman ng magising ng maaga para mag-asikaso ng pambaon ng estudyante. Syempre, una ko nang sinalang yung sinaing at yung binili ko nga na upo sa nakaraang video ko, syempre kahapon yun. At yun ang iluluto ko ngayon para pambaon ni kuya. Ginising ko nga muna siya para makapag-asikaso na rin siya ng kanyang pampaligo habang ako'y nagluluto. Mag-alas 6 na rin kasi ng mga oras na to at 7:30 naman yung time niya kaya alas 6 pa lang inigising ko na nga siya para makapag-igib ng kanyang panligo. Baon na lang din naman niya yung inaasikaso ko kasi kaya niya naman nang asikasuhin yung sarili niya. Itong luto na to ay nakita ko nga lang na niluto nung madam ko sa trabaho namin. Hindi kasi ako sanay na nagluluto ng upo na medyo malalaki yung hiwa. Kaya nung nakita ko na pwede palang gawin to, yung parang sayote yung hiwa niya, ginawa ko nga at tinesting ko kung papatok sa mga bata. Nilagyan ko nga lang siya ng sutanghon. Partida, wala pang ibang sahog yan. Sutanghon lang at saka upo. At nung maasikaso ko nga yung pambaon ni kuya, papasok na rin siya. Pasensya na nga pala sa mga kalat dito sa harap ng bahay kasi yung nakita nyo noong nakaraang video ko, nakapagwalis nga lang ako sa may gilid at dito sa may tapat hindi pa nga. At kung naalala nyo pa sa last video ko nakapagwalis na nga rin ako dito sa harap pero dahil nga mapuno dito sa amin araw-araw nga may mga dahon na walisin dito sa tapat na to. Pero sa video na to hindi ko nga ipapakita sa inyo na maglilinis ako. Magpapasama lang naman akong mag-igib sa inyo ngayon. Kaya halika, itutur ko kayo papunta sa may igiban namin. O, diba? Nakaakyat na agad. Sana ganun lang kabilis palagi, no? Hindi naman ako masyadong napagod. Kayo ba? Anyway, para saan ba naman yung pag-iigib? Syempre, dito sa paglalaba. Kaya naman, yung mga inigib ng Inday, napunta nga lang din dito sa washing. At dahil diretso nga dito sa washing, yung mga tubig na inigib ko, syempre, hindi lang isang balik yun. Mga 3 ganong pabalik-balik yung nagagawa ko kapag ganito naglalaba. Kayo ba? Kaya nyo yun? Ganon talaga kapag wala si bossing dito kung hindi ako uupa na mag-iigib para sa akin. Syempre, kahit hindi ko kaya, kakayanin ko dahil wala namang ibang gagawa kundi ako lang din. Kapag naglalaba nga pala ako ng mga puting damit, talagang nilalagyan ko siya ng Zonrox. Kasi bukod sa tumutulong to para mag-alis ng mancha, isa nga rin to sa pampawala ng amoy. Lalong-lalo na at hindi naman ako nagbabanlaw ng mga damit bago ko nga sabunan. Ito na yung pinakabanlaw ko, yung pagpapaikot sa washing. Tapos, binabrush ko naman siya uli para makita ko yung mga mancha na naiwan pa. Hindi naman lahat ay binabrush ko. Pinipili ko lang yung meron pa mga naiwan na mancha at yun lang yung binabrush ko pa. Pagka ganitong mga bata kasi yung nagsusuot, lalo na dito sa amin, ay pula yung lupa. Naku po, sandamakmak talaga yung mga dumi, lalo na at pagulong-gulong lang din sila sa lupa. Anyway, habang nasa kalagitnaan nga pala ako ng paggawa, hinainan ko nga muna tong 2 bulinggitong. Dahil maya-maya lang, papasok na rin to si Kuya Von. Pare-parehas nga pala kaming may pasok ngayong araw. Nagkataon lang na pangalauna pa yung pasok ko, kaya kahit papano nakakagawa pa nga ako dito sa bahay. Buti na lang din at meron ng pansamantalang bubong doon sa may labas namin, kaya naman nailabas ko na nga atong washing. At inuunti-unti ko na nga rin alisin itong mga tambak dito sa may sala para kahit papano, maalwan na yung paggalaw namin dito. Alam nyo, habang gumagawa talaga ako, maya't maya lang ang katitingin ko sa oras. Kasi ine-estimate ko nga na dapat bago mag-alauna matapos ko nga itong mga gawain na to para pag uwi ko o kaya naman kinabukasan iba naman yung gagawin ko. Parang ganun nga lang kadali kapag tinignan sa video dahil ganito nga naka-timelapse. Mamamangha ka na lang din talaga kasi kahit pa paano nakikita mo na meron ka naman palang natatapos. Minsan kasi palagi ko naiisip na ay nako, ang dami na namang gawain, ang dami na naman ligpitin. Nakaka-burnout ba madalas? Pero kapag nakikita mo yung mga video na nagagawa mo na kahit pa paano may natatapos ka meron din naman palang improvement
improvement. Kaya kahit papano, nakakaalwan din naman sa pakiramdam. Lalo na kapag nakikita kong medyo nalilinis na rin pala ng very very light yung bahay ko. Opo, very very light lang. Kasi naman, tong dalawang bulinggitong na to, kapag naumpisahan na namang magkalat, ay nako po, mapapakamot ka na lang din talaga sa hindi makate. Bye. Ay, dito ka magkasumalubang. Huy! Uy, sandali! Likot pa yan eh. Bye. Sa mga oras na to ay papasok na nga rin si Kuya Von, mag-aalas 12 na nga pala nito. Sa mga oras na to ay nakaligo na nga rin ako. Sinabayan ko na nga rin sa pagligo yung mga bata para naman isahang baba na nga lang. Bye-bye! Bye! Bye-bye daw. Bye-bye. Iniwan ko na nga rin si Vin dito kila mama at iniwanan ko na nga rin ang pagkain dahil kakain pa nga daw siya. Ako naman, eto na rin at papasok na rin sa trabaho. At sa dami nga ng gawain hindi na nga ako nakakain sa bahay kaya dito na nga ako kumain sa store. Fast forward kinagabihan, syempre lakad mode na naman tayo pa uwi. Nung mga time na to wala pa akong service dahil iba-iba pa nga kami ng oras ng pag-uwi. Pero okay lang kasi sanay naman tayo. Kung makikita nyo, halos wala na nga taong naglalakad at puro sasakyan na nga lang yung nakikita nyo dumadaan. By this time, pasado alas 9 na kaya wala na halos tao na naglalakad pag ganitong oras. Madalas kasi alas 7 hanggang alas 8 yung uwi ng mga factory worker. Nag-uwi nga pala ako ng roasted chicken kaya naman kahit kumain na tong dalawa na to, kumain pa nga sila ulit. Si Kuya Von naman ng mga oras na to, tulog na dahil kapag pumapasok siya, hindi na nga siya nakakatulog sa hapon kaya naman maaga siyang natutulog sa gabi. Ito pakpak. Pakpak. Ako na. Pakpak. Sarap. Sarap, Bet. Sarap to eh. Sarap ba? Kainin mo na, laruin. Na! Anyway, dito ko na nga muna tatapusin tong video na to. Until next video po. Thank you for watching.